Tingnan niyo naman si Maria mga kapanay, abay hindi siya magkanda-ugaga. Ang sabi ko kasi ipopone ko siya, abay ayaw niya at mag-headband lang daw siya. Ang nangyari pa mga kapanay, ade ayan, andito na kami sa reception. Ano, akala namin ay kami napaaga lang pa ng sobra. Eh ngayon, ang tagal-tagal na namin dito, mga kulang isang oras na kami. May mga dumadating, kaya nga lang puro lalaki. Tapos hindi kilala ng biyanan ko. Kaya nagtataka yung biyanan ko, bakit wala silang kakilalang dumadating nung pala. Mali itong napuntahan namin na venue, mga kapanay, hindi pala dito. Nakita ko lang sa inyo pala yung basong stainless na yan. At ang kwentong baso nga dito sa kasalan sa Pakistan, ay kadalasan ganyan dito kung magbibigay sila sa isang lamesa ay 2 piraso, 3, 4, ganyan. Tapos haling-haling hinan lang kayo. Dito pala ang venue mga kapanay. Ayan, nakikita niyo yung tent na yan. Diyan ang reception o marriage hall kung tawagin nila. Sa probinsya, kadalasan talaga ay sa ganito lang sila ikinakasal na marriage hall. Pero syempre, pag mayaman ay sa magagandang hotel. Hinihintay ko ngang maikasal yung kamag-anak ni Adil na doktor at baka sakaling maranasan ko ba yung sa magandang reception na kasal dito sa Pakistan. Lamesa pala namin ang kasamahan ko, mga pinsan buo ni Adil. Bobby nga ang tawag din nila sa akin. Tapos sinasabi nila na ang ganda-ganda daw ng buhok ko, ano daw ba ang sekreto ko. Sasabihin ko sana, wag kang madalas magsuklay para gumanda ang buhok mo. At ito nga si Usman, abe, nagpapabideo pa ako. Sabi ko, anak, sige pa, i-video mo pa ako isa. Abe, tignan nyo, ayaw na. Kaya ayan, lumabas na lang ako para nga i-video itong mga bata. Eh, total naman ay hindi ko naman ma-i-video dito sa loob dahil puro babae. Kaya ito na lang mga bata ang i-video ko sa labas. Balik pala ulit tayo sa usaping baso. Nung una talaga nagtataka ako kasi nga bakit dadalawali baso sa lamesa? Eh ang dami-dami namin. Ano yung hiraman? Ganun. Kaya kung maselan ka talaga ay magdala ka ng sarili mong tubig pag a-attend ka ng kasalan dito. O kaya tiisin mo na muna, wag ka na muna uminom, pag-uwi na lang ba saka ka uminom. O kaya magdala ka ng sarili mong baso. O kung ganaganahan ka naman, eh pati pitchel magdala ka na. Para pagkatapos ng kasalan ay ilagay mo na rin yung ulam dun sa pitchel, di ba? Pero hindi ito sa buong Pakistan nangyayari, ha? Kumbaga kadalasan ito sa village, ganyan. Kasi yung mayayaman naman na ikinakasal, syempre sa mamahaling hotel, ganyan, baka meron silang pabaso, di ba? Parang naulinigan ko nga na parang magulo sa labas. Kaya ayan, lumabas ako at tamang-tama nga ay nakita ko to. Paparating na pala yung groom. Kaya ayan, may mga naghahagis-hagis ng pera, paagaw. Ito naman mga bata ay mga tuwan-tuwa. Ay ang dami nga lang nadapa dyan. Tagte 10 rupees lang naman yung mga pinapaagaw na yan. Pero maya-maya nga may nagpaagaw din ng tag 100 rupees. Pag makita nyo na kulay pula na yung hinahagis, ayun, 100 rupees yun. Abi nang makita ko nga na tag 100 rupees na hinahagis, naku, muntik na akong tumakbo. Abi, pinipigilan ko lang yung dalawang maiksi kong biyas. At baka nga mamaya, ay makita ako ng biyanan ko, litiran ako. Ano yung ginagawa mo? Sabi sa akin. Maaga nga dumating yung groom. Tignan nyo, maliwanag pa, dumating na yung groom. Yung bride, madilim na nung dumating. Tapos sa nakikita ko dito, mas masaya talaga pag yung groom ang paparating. Ayan, maraming tambol-tambol, maraming mga nakasunod, hagisan ng pera, may sumasayaw, ganyan. At dahil nga Pakistan Sindabad, ayan, nawala ng kuryente. Pero pag nawala na kuryente na ganyan, saglit lang din naman, nagkakaroon din ng kuryente. Sabi pa sa akin ng pinsan ni Adil, Bobby, buksan mo yung cellphone mo, i-flashlight mo. Sabi ko, ay hindi pwede ka ako, 10% na lang. Pamaya-maya nga ay dumating na rin itong bride. Yan pala mga katabi niya ay kapatid niya. Itong naka-orange ang nanay nila. May mga nagsasabi pala na madam, ipakita mo na may bride. Sabi ka ng sabi ng maganda, hindi naman namin nakikita. Ipakita mo kahit minsan lang. Ay pasensya na kayo mga kapanay, ay hindi pwede kasi nga bawal sa kanila. Ika pala itong inatenda namin mga kapanay. Ito nga yung pangalawang araw ng kasal. Ito yung magpipirmahan sila. At kung makikita nyo, hindi nga sila magkatabi, magkahiwalay sila. Ang lalaki andito na sa stage. Yung babae naman ay nasa baba pa. At pagkatapos nga sa bride ay umakyat din agad dito sa groom yung nagkakasal. Ganyan nga yan. Kung ano yung sinasabi ng nagkakasal ay inuulit ng groom. Pagkatapos nga dyan ay pamaya-maya ay sinundo niya na nga yung bride. Ayan nga, inaalalayan niya. Tapos yung mga nanonood dyan, ay mga kinikilig-kilig sila. Kasi nga, syempre, unang beses ba na maghawak ng kamay, ayan, tapos magkakatabi sila. Kaya mga kinikilig talaga yung mga andyan. Tinanong ko nga kung ilang taon ni lalaki, ang sabi nga 33 ata o 36. Tapos yung babae ay 26. At ayan na nga, tumayo na siya, tatanggalin niya na ang talokbong. Chararang!
Ayan, nakita niya na ang kanyang bride. Pero bago pa man ang kasal ay nakita niya na rin talaga yan. At nagse-serve na nga ng pagkain, kaya bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Dito na ako sa pagkain ko. Ayan, ganyan uli ang pagkain, pulaw at saka chicken curry. Kahit ganyan lang ang handa sa mga kasal dito, ay masayang-masaya na ako kasi rice is life ako eh. Tapos ayan, nawalan pa ng kuryente. Pero yung bumalik din naman agad. At baka may magtanong pa, Madam, nakapag-sharon ka ba? Ay, hindi na ako nagsha-sharon mga kapanay. Sinabihan ako na asawa ko, wag na ako magsha-sharon. Kaya ayan, sumunod tayo sa asawa. Baka kasi mamaya pag-chismisan ako, diba? Na ako'y sharon yan. At ayan nga, tapos na akong kumain, oh. Hindi ba halata na masarap? Ako talaga sarap na sarap ako sa pagkain na galing sa handaan talaga, sa kasalan. At dahil busog na kami, ay uwi na kami mga kapanay, babush!